Hi mga kalabs! Ayan, gusto ko lang ibahagi sa inyo mga kalabs kung paano at bakit ako nag-umpisa na mag-vlog. Actually mga kalabs, wala talaga sa isip ko na mag-vlog noon. Pero alam nyo ba, matagal na sana ako nakaumpisa ng vlog kung nakinig lang ako sa aking Diyosawa. Kaya lang, siguro sa kasagsagan ng aking business mga kalabs, na malakas talaga yung business ko noon, yung online business ko. Kaya wala sa isip ko na mag-vlog mga kalabs, kahit sabihin niya pa na mag-vlog ka maglagay ka sa YouTube, ganyan. Yun bang maggawa na ako ng video tapos ipopost ko sa YouTube, pero hindi talaga ako nakinig sa Diyosawa ko kasi nga busy talaga ako sa online business ko noon mga kalabs. At dahil nga farming ang aming ikinabuhay mga kalabs, sabi na talaga ng asawa ko, Mang, mag-vlog ka na. At pagdating ng isang araw mga kalabs, kasi nga mahilig talaga akong sumali sa mga games, mga online games, hindi yung mga sugal ha, yung mga pahula-hula sa games mga kalabs ng mga online seller din, na yung bago sila magbinta ay magpahula muna sila. At may isang online seller na hindi yon, bunot-bunot lang yun mga kalabs, raffle kumbaga ba. Tapos ang premium is ang first prize cellphone at marami pang iba. At yun na nga mga kalabs, at wala na sumali ako sa raffle at ira-raffle yun after 1 month. At alam nyo ba, pagka-raffle nun mga kalabs, niraffle yun kasagsaga ng birthday ng Diyosawa ko, ng aking asawa na si Papang Balong, November 4, 2023. At yun na nga, nasa dagat na kami mga kalabs kasama ng aking mga bayaw. At tiningnan namin yung raffle draw. Raffle draw. At tiningnan namin kasi nga pwede lang siya tingnan kahit hindi kami makapanood. Pag nabunot ang pangalan namin ay mananalo kami. At yun na nga, tiningnan namin kung sino-sino ang mga nanalo. At ang una talaga na tinawag ay yung bayaw ko na kapatid ng asawa ko, si Terlalin. Akala namin yun na yun. At nang tiningnan pa namin ang video doon na sa grand prize, hindi ako makapaniwala mga kalabs. Ako pala talaga ang first prize. At alam nyo ba, ako sa Bisaya pa nakaihi-ihi ko o kanang ambak-ambak mga kalabs. Kasi hindi ako naniwala na ako talaga ang nanalo. To make the story short mga kalabs, ako talaga yung nanalo at na-claim ko yung panalo ko. At salamat talaga sa shop na yun. At yun na nga mga kalabs, dahil nanalo ako ng cellphone, sabi ko ni Papang, ito na talaga siguro pang na mag-uumpisa na talaga ako sa pag-vlog. At isang tao rin na nakakumbinsi sa akin ay ang aking best friend na si Roy Labadan. Salamat rin sa iyo. At yun na nga mga kalabs, nag-umpisa na ako mag-vlog. At gusto ko talaga sa buhay at makita ninyo talaga ang buhay namin bilang mga magsasaka. At hindi pala basta-basta talaga mga kalabs ang mag-vlog. Ang tagal kong na-monetize mga kalabs. Alam nyo ba, mga 6 na buwan bago ako nakapasa sa in-stream ad. At hindi pa ako kumikita nun mga kalabs. Kasi nga, ang kita ko lang sa stream ads ay parang $4 lang. Isang taon na yun. Hanggang dumating ang pagkakataon, mga 1 taon yata at 6 na buwan, nang maka-open na ang aking EOR o Ads on Reel. At yun na nga, nabuhayan ang loob ko kasi may tools na ako na 2. Ay 3 pala kasi may star na. Pero hindi ganun kadali mga kalabs. Parang gusto ko pa rin sumuko na nun sa pagbablog kasi nagkasakit ako dahil gusto ko kasi yung mga vlog ko ay totoo at hindi lang parang nagbablog lang ako para ipakita sa inyo na parang ganun lang. Gusto ko talaga totoong buhay namin. At sabi ko nga sa Panginoon, Lord, kung talagang hindi sa akin itong pagbablog, hindi mag-goodbye na talaga ako. Sabi ko nga kay Papang noon pang, stop na talaga ako sa pag-vlog. At parang nanghinayang naman talaga si Papang. Pero sabi niya sa akin, ikaw ang bahala. Pero nakita ko talaga sa kanyang mukha na nanghihinayang talaga siya kasi sobrang 1 taon ko na talagang pinaghirapan ang pagbablog.
At yun na nga, nung gumaling ako, sabi ko, Lord, kung para sa akin talaga ang pagbablog, ibigay mo na sa akin ang mga tools para naman may kita ako. Kasi wala talaga akong kita mga kalabs. At yun na nga mga kalabs, nag-umpisa na ang kitaan ko. 1 taon at 6 na buwan bago ko nakuha ang lahat ng aking tools. At alam nyo ba, ang unang buwan ko sa aking pagbablog na sweldo ko kay Busmita ay 1,500 lang. Pero nagpatuloy ako mga kalabs at yung 1,500 ko, binigay ko yun sa mga taong karapat-dapat at kahit isang kusing mga kalabs, wala talaga akong iniwan para sa akin. At ang nakakatuwa pa, nagsweldo ako ng pangalawang beses sa 1 buwan. At alam nyo ba, yung sweldo ko na yun, hindi rin napunta sa akin kasi may nangangailangan rin at binigay ko rin yun lahat at walang naiwan sa akin. Hanggang ito na nga mga kalabs, ang pangatlo kong sweldo ay lumaki. Hindi naman masyadong malaki mga kalabs, pero nakakatulong na rin para sa aming pamilya at sa aking mga mahal sa buhay. At yan talaga, umiyak na ako kasi nga totoo palagang may pera kay Mita pag magsisikap ka lang. At isang lesson na natutunan ko mga kalabs, na pag may pera talaga tayo, unahin talaga natin ang Panginoon kasi doble, triple at marami pang ibibigay sa atin. At yun na nga mga kalabs, nagsisweldo na ako buwan-buwan. Bali, 6 na buwan na ako nagsisweldo kay Boss Mita. At hindi naman pari-pareho ang sweldo mga kalabs kasi nga depende rin sa views na in-upload mo ang sweldo mo. At dahil nagsisweldo na ako mga kalabs, gusto ko rin ibahagi sa inyo kung bakit ako nagsisikap ng pagbablog. Kasi nga, 'di ba sabi ko noon, pwede lang akong buhayin ng asawa ko. Kaya lang gusto ko rin na meron akong pera mga kalabs para makatulong ako sa kanya dahil gusto ko na balang araw makatulong ako sa asawa ko kasi nga hindi basa-basa ang trabaho sa pagsasaka mga kalabs. Hindi alam ng asawa ko kung ano talagang goal ko, kung bakit talaga ako nagpapakahirap na mag-vlog mga kalabs. Pero dahil ito sa kanya, sa mga anak ko, kasi nga, ang pagsasaka mga kalabs, okay lang yan kung bata pa tayo, pero paano na kung dumating ang panahon na medyo matanda na tayo, di ba? So yun, nagsisikap talaga ako na matulungan ang pamumuhay namin. Kasi nga, sa mag-asawa, dapat magtulungan talaga mga kalabs. At alam din naman ng Diyos kung bakit ako nagsisikap. Iniwan ko muna yung online business ko. Kasi nga, nandyan lang naman yan kung gusto ko talaga. Pero, gusto kong tutukan talaga ang pagbablog. Pero hindi ko naman talaga iniwan ang online business ko mga kalabs. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, mas maganda kung dalawa kayo mag-asawa na nagtutulungan para sa pamilya. Kasi ang hirap kasi mga kalabs, wag lumaki na mga anak mo, tapos ang dami na nilang pangangailangan. Alam ko naman, God will provide, pero mas masarap talaga na ma-provide mo ang pangailangan ng mga anak mo. At isa rin kung bakit ako nagsisikap na mag-vlog talaga mga kalabs, dahil sa mama ko, kapatid ko, alam ko hindi ko na sila hindi ko na sila mga kalabs kasi nga may asawa na ako, pero bilang anak gusto ko ring tumulong sa aking mama. At pasalamat nga ako sa aking asawa kasi nga grabe talaga. Mula noon, nag-umpisa kaming mag-asawa. Mahal na mahal niya talaga ang pamilya ko. Kaya nga nagsisikap ako mga kalabs kasi si mama, siya na yung nagtrabaho sa amin. Maliit pa lang kami. Kaya nang nag-asawa kami, sabi namin na magkapatid, ang kapatid ko na si Bibing na mag-stop na talaga si mama sa pagtatrabaho kasi nga
matanda na siya. Alam namin kaya pa niya magtrabaho kasi sanay naman talaga siya magtrabaho, pero gusto namin na sa bahay na lang siya. Kaya sabi namin na, sa bahay ka na lang, kami na lang susuporta sa'yo. Kaya ako nagsisikap talaga mag-vlog, mga kalabs. At ang kapatid ko, nag-aaral pa. Siyempre, saan ba siya tatakbo? Sa amin lang dalawang na magkapatid. Sa aking kapatid na si Bibing. Kasi nga, siyempre, kapatid mo yun. Hindi naman pwede na tingnan mo lang siya. Sabihin mo lang lagi na wala. Di ba dapat magtulungan? Kahit sabihin nyo pa na hindi ko naman talaga responsible sila, pero bilang kapatid, bilang pamilya, nagsisikap din ako para sa kanila. Kaya yun, nagpasalamat talaga ako sa Panginoon na ito, binigay niya sa akin ang monetization tools, nakasweldo ako, nakapagbibigay ako sa aking mama, sa aking kapatid, at nakatulong din ako sa aking asawa. At isa talaga na pinapasalamatan ko ay kayong lahat, kasi hindi rin ako napunta sa ganito kung hindi dahil sa inyong suporta, mga kalabs. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga wala pang monetization tools at gusto mag-vlog dyan, huwag lang kayo mawala ng pag-asa, mga kalabs, kasi darating talaga ang araw na ibibigay yan sa inyo. Sipag at syaga lang, patience is the key lang talaga. Kahit minsan sabihin pa natin na ang iba nga simple lang ang video pero nagmi-million views. Ganito lang kasi yan, mga kalabs. Algorithm kasi, pag siya ang bumili, pak. Gumawa lang talaga tayo ng ating original content rin. Yan, ganyan lang. Tapos, magsikap lang tayo araw-araw at manalig lang tayo sa Panginoon. Ulitin ko, maraming salamat sa inyo, mga kalabs. Alam ko, hindi ako makatungtong sa ganito. Kung ano meron ako ngayon, kung hindi dahil sa inyo. At ulitin ko rin, hindi ako nagbablog para sa sarili ko. Hindi lang din para sa pamilya ko, sa mahal ko sa buhay. Kasi alam ko balang araw, kung paghihintulutan tayo ng Panginoon, nalalaki ang ating sweldo, mamahagi din tayo sa ibang tao. At hindi naman kailangan na ibahagi ko lahat kung sinong tinutulungan ko, mga kalabs. Dahil sabi ko nga, may tinutulungan ako, pero ayaw ko rin naman na i-post araw-araw, mga kalabs. Kaya hindi naman yun ang content ko eh. Ang content ko ay ang pagsasaka. So, ganyan lang, mga kalabs. So, sa mga gusto pang maging vlogger dyan, sipag at syaga lang at manalig lang tayo sa Panginoon. At patient is the key lang. Uulit-ulitin ko talaga yan, mga kalabs. At salamat sa iyo, Boss Mita. Salamat sa inyong lahat. At salamat sa ating Poong May Kapal sa kabutihan at sa kabutihan na kanyang binigay sa akin. Yan, thank you, Lord. Thank you sa inyo, mga kalabs. Thank you for watching and have a blessed day, everyone.